Ako po si Jake. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong ito. 8 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang pangyayaring iyon ay sa Capiz sa Panay Island. Isang bangungot na nakaukit na sa aking isipan. Ako at si Mark, matalik kong kaibigan, ay mahilig mag-explore ng mga lugar sa Pilipinas. Gusto naming makita ang iba't ibang kultura, makilala ang mga tao, at tikman ang kakaibang pagkain ng bawat probinsya. Kaya napagdesisyonan namin pumunta sa Capiz. Kilala ito bilang seafood capital of the Philippines. Pero hindi iyon ang habol namin. Gusto namin tuklasin ang mga kwento ng mga matatanda, ang mga alamat na bumubuhay sa kanila. Nakarating kami sa isang maliit na baryo na hindi ko na matandaan ang pangalan. Isa itong lugar kung saan tumitigil ang oras. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at pawid. Ang mga kalye ay maalikabok at ang mga tao ay palangiti. Agad kaming sinalubong ng kuryosidad at pagiging palakaibigan ng mga residente. Ikunento namin ang layunin namin at masaya silang nagbahagi ng mga alamat at kwento tungkol sa kanilang lugar. Doon namin unang narinig ang tungkol sa mga aswang. Noong una hindi ko sineseryoso ang mga kwento nila. Akala ko isa lamang itong paraan para takutin ng mga bata at panitilihin ang kaayusan sa gabi. Pero habang tumatagal, napansin ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Mayroong takot na nakatago sa kanilang mga mata. Isang takot na hindi ko maipaliwanag. Ikawalong gabi namin sa baryo. Nagkwento ang isang matandang lalaki tungkol kay Lola Biring. Siya raw ang pinakahuling aswang sa kanilang lugar. Sabi niya unti-unti nang naglalaho ang mga aswang dahil wala nang tagapagmana ng kanilang lahi. Si Lola Biring na lang daw ang natitira at malapit na siyang mamatay. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng matinding kaba. Parang may nagbababala sa akin na may mangyayaring masama. Sinabi ko kay Mark ang narinig ko at tumawa lang siya. Sabi niya masyado raw ako nagpapaniwala sa mga kwento. Kinabukasan habang naglalakad kami ni Mark sa palengke, nakita namin si Lola Biring. Isa siyang matandang babae na may kulubot na balat at mapupungay na mata. Nakasuot siya ng lumang saya at may hawak na baston. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko magawang tingnan siya sa mata. Pagka-uwi namin sa tinutuluyan namin, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang mayroong nakatingin sa amin. Napansin ko rin na kanina pang wala ang alaga naming aso. Kinakabahan ako. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon. Paulit-ulit kong naiisip si Lola Biring at ang mga kwento tungkol sa aswang. Maya-maya narinig ko ang isang mahinang kaluskos sa labas ng aming bahay. Sumilip ako sa bintana, pero wala akong nakita. Bumalik ako sa kama at pilit na natulog. Pero hindi pa ako tuluyang nakakatulog. Narinig ko ang isang malakas na pagkatok sa aming pinto. Nagising si Mark. Sino yan? Tanong ni Mark. Walang sumagot. Baka isa sa mga kapitbahay natin, sabi ko. Binuksan ni Mark ang pinto. Wala siyang nakita. Wala namang tao, sabi niya. Baka may nagbibiro lang sa atin, sabi ko. Bumalik kami sa aming kama at pilit na natulog. Pero maya-maya, narinig namin ulit ang pagkatok. Mas malakas pa kaysa kanina. Sino ba kasi yan? Galit na tanong ni Mark. Binuksan ulit niya ang pinto. Wala pa ring tao. Pero this time,
napansin namin ang isang kakaibang amoy. Amoy lupa at nabubulok na karne. Anong amoy yun? Tanong ni Mark. Hindi ko alam, sagot ko. Pero hindi maganda to. Bigla naming narinig ang isang malakas na hiyaw mula sa labas. Tumakbo kami sa bintana at sumilip. Nakita namin ang aming alagang aso. Nakahandusay sa lupa at duguan. Parang may kumagat dito. Kinabahan ako lalo. Alam kong hindi normal ang nangyayari. Mark, kailangan na nating umalis dito, sabi ko. May hindi magandang nangyayari. Huwag kang magpanik, sabi ni Mark. Baka stray dog lang yun. Hindi Mark, sabi ko. Nararamdaman ko. May masama dito. Hindi nakinig si Mark sa akin. Sabi niya masyado raw akong paranoid. Kaya nagdesisyon akong umalis na lang mag-isa. Nag-impake ako ng aking mga gamit at lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong kailangan kong makalayo sa lugar na ito. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pakpak sa itaas ko. Tumingala ako. May nakita akong malaking itim na bagay na lumilipad sa kalangitan. Hindi ko maaninag kung ano yon. Pero alam kong hindi ito normal. Bigla akong kinabahan. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto kong makalayo. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa isang kakahuyan. Nagtago ako sa ilalim ng isang malaking puno. Hinihingal ako at nanginginig. Maya-maya narinig ko ang isang mahinang boses. Parang may bumubulong. Jake. Nanginig ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Jake. Mas lumapit ang boses. Parang malapit na sa akin. Sumilip ako sa labas ng puno. Nakita ko si Lola Biring. Nakatayo sa harap ko. At nakangiti. Lola Biring, ikaw po ba yan? Tanong ko. Jake, sabi niya. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Anong gusto mo? Tanong ko. Gusto kong tulungan mo ako. Sabi niya. Tulungan po sa ano? Tanong ko. Kailangan kong ipasa ang aming lahi. Malapit na akong mamatay. At walang gustong magmana nito. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ako interesado. Ayoko ng lahi niyo. Kailangan mo akong tulungan, sabi niya. Kung hindi, mamamatay ang baryo. Bakit ako? Tanong ko. Bakit ako ang napili mo? Dahil ikaw at ang kaibigan mo ay dayo. Sabi niya, walang maghahanap sa inyo. Tumayo ako at handa ng tumakbo. Pero bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking likod. Napahiga ako sa lupa. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko. Bigyan kita ng maliit na regalo. Sabi niya, isang marka. Isang marka na magpapatunay na ikaw ang susunod na aswang. Nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa loob na ako ng aming bahay. Nakahiga sa kama. Nasa tabi ko si Mark. Gising na gising siya at halata ang takot sa kanyang mga mata. Jake, buti gising ka na. Sigaw ni Mark. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam, sabi ko. Pero kailangan na nating umalis dito. Ngayon na. Hindi na nagtanong si Mark. Agad kaming nag-empake ng aming mga gamit at tumakas sa baryo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Lola Biring. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa baryo. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo sa sumpa na iyon. Pagka-uwi namin sa Maynila, nagpatingin ako sa doktor. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Pero hindi siya naniwala sa akin.
Sabi niya, stress lang daw ako at nagha-hallucination. Pero alam ko ang totoo. May marka ako sa likod. Isang marka na sumisimbolo sa sumpa ng aswang. Simula noon hindi na ako nakatulog ng maayos. Palagi kong naririnig ang mga bulong ni Lola Biring. Palagi kong nakikita ang mga itim na anino sa aking paligid. Isa lang ang sigurado ako. Ang karanasan ko sa Capiz ay hindi ko makakalimutan. Isang bangungot na habang buhay kong dadalhin. Kaya sa inyong lahat mga kaibigan, mag-ingat kayo sa mga lugar na pupuntahan ninyo. May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. May mga bagay na mas mabuting hindi natin tuklasin. Hanggang sa muli, Jake.